Ngayon pong araw na ito, makakasama po natin live na live ang ating Dabarkads mula syempre sa Itbulaga. Please welcome, first time sa programa, Karen Aistrom. Hello! Hello. Diba? Hi everyone! Wala kasi akong ganyan eh. Wala kang pinipindot kasi. Oo, Karen, diba? Pero syempre, kamusta ka? Welcome dito sa Banana Cruise sa 92.3. Anong nafe-feel mo ngayon? I'm okay. I'm very happy na I got invited to be here kasi first time ko maganta yung parang Radio radio. guesting, Yes. talaga. And it's an honor na kami sa 92.3 ang napili mo na una mong puntahan to promote your latest single. Yes, Tibok, heto na ba yun? Yan. Naku, mamaya natin pag-uusapan ng Tibok, heto na ba yun? Kasi, alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na pag ganyan mga awitin and galing sa mga kaidaran natin. Natin! Gen Z! I'm only 16 years old, turning 17 next week. Oh, I agree with you, Marces. Ganda. Minor de edad. Nagtatrabaho na ako. Minor de edad. Hindi, diba? Yung Tibok, heto na. Yung song natin na Tibok, heto na ba yun? Parang yung tanong na tanong ng maraming mga kabataan na dumadaan sa parang teeny-teeny bopper crush, love, yung mga ganon. Kumbaga parang, oh my God, kinikilig na ako sa kanya. Is it really? Is it? Diba yung ganon? Is he the one? Oo, is he the one? Pero syempre, mag-trip down memory lane muna tayo, Karen. Ayan, syempre si Karen po ay araw-araw nating napapanood na nag-host, nagpe-perform sa Itbulaga kasama ang mga bigating host ng Philippine noontime show, 'di ba? Longest running noontime show dito sa atin sa Pilipinas ang Itbulaga, syempre along with TVJ, Tito Vic and Joey, Alan K, nandiyan din sina Jose Wally, Paulo Ballesteros, Riza May Dizon, Maine Mendoza, at marami pang iba. Si Ian Red kasi kasama na rin nila ngayon 'di ba? Totoo. Kay Ian Red ang ating mga vlogger na pinapanood ko rin lagi talaga. Yung pinaka-tagline niya yung say ho, nakakatuwa naman kung gano'n, 'di ba? Yung ganyan. Karen, ikaw, 'di ba? You started as a contestant sa isa sa mga segments ng Itbulaga. Kwento nga. Opo, nung 2022, kakabalik ko lang po dito sa Manila after a long time from the pandemic. And then, I was invited to audition for Be The Next. Yun po yung 2022, and then the contest went on for like 6 months. As in, like, it was, grabe yung pressure ko din doon, but I was so happy kasi, actually, I joined Itbulaga for a contest nung 2018. I joined Hype Kang Bata Ka, but it wasn't for me, so siguro, binigay po ni Lord sa akin yung Be The Next. Talaga? Opo. Nalot-lot ka dun sa Hype Kang Bata Ka? Natalo po, pero, napasok po ako sa finals. Hindi lang umabot sa grand finals, Opo. pero hindi ko yung tinanghal na grand winner. Yes. Tapos, dun sa Be The Next, ito na, ikaw na yung itinanghal na grand winner. Yes, I was one of the youngest contestants. I won at 13, and fun fact, yung finals po ng Be The Next was February 4, and then the next day was my birthday. February 5. So parang early birthday gift po yun ng Itbulaga sa akin. Ang taray, no? Parang dun sa kwento parang ni Karen, mga kapamilya at mga ka-vibes, mga kapuso, mga kapatid. Diba? Nilahat ko na. Nilahat Baka na niya. mamaya kasi magkatampuhan pa. Diba? O baka magkaanuhan pa yun. Kapuso, Bakit gano'n? Ba't hindi mangikisa? Hindi, diba? Isang malaking patunay na parang kapag ikaw ay merong pangarap, hindi porke ikaw ay natalo sa isang bagay o sa mga una mong sinalihan, parang your journey ends there. Tama. 'Di ba? Opo. Kumbaga, there is always a next time. Kasi maybe, sabi mo nga, 'di ba, it's not yet the right time for you. Tapos dun sa Be The Next, parang yun na, nung grand winner ka, malay mo, pinanalo ka nga sa Hype Kang Bata Ka, pero hanggang dun lang, hindi ka naman kinuha as their as part of the family. Yes. Pero dun sa Be The Next, kumbaga parang yun yung segment na parang ito yung binigay sa'yo ni Lord talaga. Kasi si Lord gusto niya na mas araw-araw kang mapanood ng mga tao. Anong nabago sa life ni Karen? Siyempre from a young girl, 'di ba, na hindi mo naman akalain na dati pinapanood mo lang pero magiging araw-araw mo na palang masasaksihan ka namin sa national television. Grabe po nung nanalo po ako ng Be The Next. Actually, di talaga ako nag-expect. I mean, yun talaga yung linya naman, di ba? Lagi naman, oo. Kasi pag nag-expect tayo, minsan hindi tayo nakukuha. Hindi natin yan. Bawal mag-expect. Totoo, di ba pag nag-expect parang, halate, masyado ka namang G na G. Oo. Nung finals, ayun po, parang tanggap ko na hindi ako mananalo kasi yung mga kasamahan ko po, yung mga bigatin din, alam mo yun, like,
super sanay na sa environment of hosting, ganon. Kasi I'm a singer eh. So parang hindi ako sanay sa ganong environment. So parang tanggap ko na, okay na to. At least umabot ako sa finals. At nung time na yun, sabi ko, gusto ko na rin umuwi ng Cebu. Kasi alam mo yun na pagkatapos ng sobrang haba na competition, I just want to go back to school. Alam, like, very chill lang. Pero ayun, nanalo ako. So, kung nakita niyo po dun sa video ng announcement, gulat na gulat ako. Sabi ko, nanalo pala ako. Talaga? Oo. Tapos yung hosting, nasanay ka na lang sa araw-araw mong ginagawa. Opo, totoo po talaga yun. Like, siguro yung advice rin na nabigay ng mga directors and the other hosts is to, even though you don't have like a role muna, like you don't have a role for a segment, you just have to observe. Listen. Listen talaga kasi doon mo maa-apply sa sarili mo kung paano mo siya i-deliver, the lines. So, it's really on yourself lang talaga kung paano mo yun i-handle. Ang ganda nun, 'di ba? Maganda 'yun para sa mga nagsisimula sa mga baguhan kasi 'di ba, maraming mga nagsa-start na nabibigyan ng opportunity. Akala nila once you're in front of the camera and you've given a microphone, akala nila dapat lagi kang makipagsabayan. Akala nila dapat ipakita mo na kagad yung best mo. Pero ang ganda nung sinabi mo na ang observation, ang payo sa'yo is mag-observe, makinig, at kapag nakuha mo na yung pinaka-rhythm, yun ang nangyayari, di ba? Doon ka pwede ka nang bumanat, di ba? Yes, even right now, I'm still learning kasi 3 years pa lang ako next month sa Eat Bulaga. So, every day is still a learning process. And it's just so nice because I get to see all the hosts being so amazing with their job. Like, alam mo yun, kahit po ako like medyo matagal, like 3 years, nasa starstruck pa din talaga ako. Kanino ka pinaka nasa Starstruck? TVJ. Of course. Especially like anniversaries, di ba? Oo. Nagpa-prod talaga kapag anniversaries. Alam mo yun, nasasabi ko lang sa sarili ko na, ay, umabot pala ako sa ganito. Yes. Like, I get to see these kind of people who reach far na sa buhay nila. Sa So, industriya, yeah. 'di ba, na may napatunayan na talaga sila. And 'di ba, ang pinaka best teacher is you're learning from the people na ang tagal-tagal na nilang ginagawa yung ganung bagay pero still hindi hindi sila nagbabago. Ganun pa rin yung fire and passion sa puso nila every time na ginagawa nyo ang live sa Bulaga, 'di ba? Sabi 'di ba nila, ikaw ba narinig mo yung saying na parang kapag nakapagbulaga ang isang artista or isang tao, pagka pinakawalan mo man yan outside Itbulaga, sobrang he or she will go places talaga kasi maganda daw talaga ang training. Narinig mo ba yung saying na yan? Opo, totoo po yun. Like, the training sa Itbulaga, ayun nga po, you get to learn by yourself every day. Kahit nung unang pasok ko sa Itbulaga, kasi finals, diba, ng Be The Next. And then, parang may isang day lang ako na pahinga, and then yun na yung first day ko talaga sa Itbulaga. I didn't know what to do. Alam mo yun, yung parang natatakot ako bumasa ng comments kasi Baka mabash. I just saw myself just standing there. Kasi parang dun pa lang, na-train ako sa Itbulaga na you have to be observant. So, dapat alam mo na kung anong gawin mo. And my time then, first day ko po, it was for Gimme 5. Oo. Yeah, Pinoy Henyo that time. And then, di ko alam kasi na may teleprompter. Alam mo yung ganun, like, ay, linya ko na pala. So, gulat na Yung gulat dapat ako. basahin. Oo. Opo, yun yung parang naalala ko po talaga doon. Sa first day mo. Tapos, Pero nung- nagiging funny siya on TV kasi parang, di ba, babanatan ka na Karen, ikaw na yun. Yun Diba? po. Opo. Oo. Nadadala naman po, nalalaro na. Anong sabi ng mga kababayan mo sa Cebu, 'di ba, na parang dati simple girl ka lang doon, nakita ka lang sa mga amateur singing contest, pero ngayon, 'di ba, iba na yung level na parang ano ka na talaga, legit and certified Dabber Cats. Ako po, proud Dabbercats po talaga ako. So, when I won Be The Next, so, my family was very proud back sa Cebu, and even my friends, relatives! Dumami ang relatives. Yes. Dati ilan lang yan sila. Oo. Ganun naman. Nalaman na pag na-artista Ganun na. talaga. Pag nagkakapera, dahil. Oo, dati ilan lang. Pero nung, kamag-anak man lang yung pinsan niya ng ganito. Ganun. Yeah. Pero mas dun po ako natuwa na yung mga nag-message, yung mga old coaches ko sa Cebu, like sa modeling, sa singing, nung nalaman po nila na regular na ako sa Itbulaga, they were very happy for me. So, pati din po ako, I'm so happy kasi andun pa rin po yung connection namin. Totoo. Every kailan ka lang nakakabalik ng Cebu? Ngayong sinulog, di ka umuwi. Hindi ako
makaka-uwi. Oo. Parang ang saya ng sinunog ngayon. Ibang Kaya level yung nga. sinulog. Alam mo kasi, di ba, sabi nga natin, we Filipinos, we are very, very resilient. Di ba, tayo? Di ba, aminin naman natin, last year was very parang sad phase and era for Cebuanos, mga kababayan natin, because of the earthquake na napagdaanan. Yung Di ba? fire. Yung fire, etc. Pero ngayon, nakita mo, di ba, na parang hindi tayo mahadlangan ng any ganap sa life. Basta pag alam natin may celebration sa atin, kahit anong lugar man yan, di ba? Gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan. Ang saya, ang daming nag-uwian. Oo. Ang lalaki ng events. Yes, totoo. Mas lalo lang ako nainggit kasi yung mga kabatch ko dun nung nag-elementary ako, sama-sama pa din sila. Alam mo yung party, nag-celebrate Oo. talaga kay Santo Niño. So happy. Totoo yan. Pero syempre, nakaka-happy din na malaman na parang nakwento mo sa amin yung ma-advise sa mga directors. Sino naman sa mga dabarkads natin, yung hindi alam ng taon, pero kayo pala ay super-duper close. Yung parang siya yung, yung tipo ng sasabihan mo ng something na parang pag may dinadala-dala tayo. Di ba normal lang naman sa tao yan, day! Di ba? Totoo. Oo. Ako po, sa girls, si Ate Miles po talaga yung pinaka-close ko. Apart from na siya yung ka-seatmate ko sa dressing room. Like, ano talaga siya, very sister, ate ko talaga siya kasi napapagsabihan ko po siya ng mga, there was one time na I got so pressured by a performance, tas parang nabuhos lang yung iyak ko. Ganon ako kay Ate Miles. Hindi po ako nahihiya sa kanya. And for, sa mga boys naman po, si Kuya Wally. Talaga? Opo, di ko po ma-explain, para ko siyang tatay. Ano mo, ganon. Grabe po He yung... is a good listener ba? Opo, grabe. Kasi di ba sa totoo lang, ilang beses ko na silang nakatrabaho, lalo na pag mga sa hosting, mga campaign, mga ganyan, nagsama-sama kami. Parang pag hindi sila nakatungtong sa stage, sobrang ang seryoso nila. Na to the point, di ba? Natatakot ka ng lapitan. Di ba may ganong hindi ka naman natatakot dahil you're afraid na baka may masama silang gawin. Pero natatakot ka dahil parang feeling mo, baka busy. nagko-control sila ng feelings and emotion kasi parang Nilalabas. pagod. Tapos True. mamaya nalalabas. Pero yung pagka nakikita, madali sila makatanda Apo. ng pangalan sa just parang, oy, kamusta? Ganun lang sila. Oo, pero Kamustahan po listener pala si Yeah. Wally. Kahit kapag sa segment, tas nasa gilid lang muna kami kasi wala pa yung part namin. Tas may isang tulala. Yan na. Uy, okay ka lang. Gising Yung ka ganun. talaga. Oo. Caring. Caring. Opo, we care for each other. Lalo na po yung sa mga senior hosts like TVJ, Ate Main and Kuya Wally are very close. Ayun. And everyone else, actually, iba yung bond talaga Pamilya ng din Big talaga, Bulaga no? family. Yung pag-iisang daw. Nakita ko sa mga vlogs ni Ian Red na parang grabe nila i-welcome si Ian, kayo, 'di ba? Dahil nga isa siya sa mga newest addition. He started din sa contest na yung Clones. Clones. Di ba yung sa Clones? Oo, nag-start din siya doon. Pero gusto ko malaman siya, ikaw ba, Karen, na parang the way you talk right now na na-observe ko, di ba? Parang you're very, very jolly and syempre as a newbie, hindi naman a newbie talaga, no, in the business. Pero like sabi mo, 3 years ka sa Yeah. Bulaga. Pero do you still get mga bash online? Kasi diba ito yung panahon na yung era na parang ang mga tao, they can say whatever they want. Diba? Meron din ba ikaw natatanggap ng mga bashing? Meron naman po, pero I learned to just ignore them. Pero sometimes kasi it's good to read comments so that you can improve yourself. Kasi minsan may mga comments talaga Sometimes na it's constructive, diba? nakakatulong. Pero sometimes if like Eme-eme lang. Mema Mema lang. May problema lang talaga. Oo, inggitera. Oy, nagalit ng bagay. Nagalit. Sorry po. Hindi ako sorry. Totoo naman, inggitera naman talaga. Aminin naman natin. Di ba yung parang, ate, nandun ka? Di ba? Ganon. Kasama ka namin sa office. Di ba yung ganon? Di ba? Wala namang, may nakikita rin ako mga comments na bakit andyan ba yan? Wala namang ginagawa yan. Yung mga ganong comments. Anong nasasabi mo? Nagsasabi ka sa mom mo? I'm very open with my mom, especially lahat sa buhay ko. Kahit like may misunderstanding kami ni Mami, hindi ko mapigilan yung sarili ko na mag-open up sa kanya. Siya talaga yung lalapitan kong person Go-to. every day, every minute, every second. Dahil dyan, mami, pasok, face to face. Face to face. Face to face. Naglabanan, di ba? Alam mo, naiingit ako sa ganyan. Yun sa mga mom Open. and the daughter relationship. Kasi syempre, hindi ko magawa yung ganyan kasi mom and son.
Charing. Mom and daughter. Hindi kasi ako maging daughter eh. Charing. Hindi, Pwede na. Hindi nainggit ako sa ganun. Kasi parang hindi ko naman masabing hindi ako open sa mama ko. Pero parang pag nakakarinig ako ng stories like that, na parang lahat ng bagay nakikwento mo, parang feeling ko yun yung mga dapat ding matutunan din. Ako kasi slowly, ngayon pala ako naging open sa mom ko. Ganyan. Hindi naman phase ngayon in life. kahapon. Hindi, hindi, parang nung siguro matagal, siguro parang mga after college, when I'm working na talaga sa industry, dun pa lang ako parang slowly mas naging open. Dati kasi parang takot na takot ako, siguro dahil bakla ako. Siguro, feeling ko ganun. Feeling mo ma-judge ka. Hindi naman, sa feeling ko pero parang syempre sa nanay siya yung una nakatanggap kaysa sa tatay ko eh. Oo, tapos pag tingin nila, sabi nila, babae nga anak ko. Charet! Ganun sa mamo, ganun kayo. Opo, Tapos very ano yung open. hindi mawala sa isip mo na pinaka-advice niya always? Yung makinig po sa kanya. Kasi tama, like, at the end of the day, siya pa rin po talaga yung tama. Kahit pinaglalaban ko pa yung opinion ko, siya pa rin talaga yung tama. Kasi tama naman po talaga. Actually, Ganun. kasi they've been there, done that na eh, di ba, napagdaanan nila. Alam mo, speaking of this conversation, meron ako napanood kagabi, dumaan sa FYP ko, na parang magnanay sila. Social media influencer ata. Tapos nirecord niya yung away nila na pinapalayas siya, na parang Ay. yung parang may ganas, minumura niya yung nanay niya, nagsasagutan sila, tapos parang sa sobrang galit, high blood na ata. Sige, saksakin mo ako, gano'n, nag-aaway. Sagbasa ako ng mga comments, sabi ko, oh my God, yung comments hati. Parang merong tama lang yan kung ginaganyan ka ng nanay mo, dapat lumaban ka rin. Kasi hindi porke nanay sila, anak ka lang, mga gano'n yung mga comments. Tapos parang ako talaga, walang pagdududa or walang something, pero ang nilalaman ng puso at isipan ko talaga nung napanood ko yun at nagbabasa, sabi ko, kahit anong mangyari, hindi ko kayang sabihan yung taong nagluwal sa akin at yung dahilan kung bakit ako nabubuhay sa mundo. Kahit grabe na yung gawin niya sa akin, hindi ko sasabihin na nanay ka lang, anak ako na yung nagpapakain sa inyo. Wala, hindi ako abot sa ganun. Sabi ko, kasi it's a wrong talaga. Maling-mali talaga na parang alam naman, syempre sabihin na, hindi naman lahat may pare-parehas na pinagdadaanan, pero still, diba, ako, yung respeto lang, I'd rather not talk kapag inanay ko ganun. Siyempre. Ako ginagawa ko minsan, kahit galit na siya, naiiyak na siya, umaalis ako. Alam ko masama yun, pero para lang hindi kami magpanghabot din talaga. Kasi, diba? Not to talk. Cool down. Cool down. Tapos parang ang ending, tingnan ko yung mga pinost nung tag-trending na yun. Bati na sila, te. Diba, parang para saan pa yung Totoo talaga. Nakita ko yun, tapos ang mga reply sa kanya na sinasagot pa niya for the content na, girl, bati na kayo ng nanay mo. Tapos ang mga post niya, ayan, tinatanggalan ko na nga siya ng puting book. Diba? Parang hindi ako, sabi ko, ano yan? Parang para lang sa content ba yun? Parang hindi na maganda yun. Kaya kung ako sa'yo, ay hindi, Pero yung ganun, it just proves na tatanggapin ka talaga ng nanay diba, mo. still, whatever, tatanggapin ka. And sabi nga ng nanay ko dati, ako hindi ko malilimutan na chika sa nanay ko, parang kahit madami man tao nakapaligid sa akin, sa trabaho ko, sa ginagawa ko mula nag-aaral ako, kahit lahat man yan makita mo sa lahat ng happiest moment mo or kung ano man, ang ending ko pagka may nangyaring something, ang tanging mababalikan at uuwian mo pa rin ay ang mga magulang mo at ang bahay nyo. Yun ang sabi sa akin. Kahit ma-achieve mo man talaga, yung kung kunyari successful ka sa career mo, tapos makakalimutan mo sila for a while dahil busy ka, sabi na sa amin pa rin uuwi ang anak ko dahil yung, ganun talaga. Na ano siya? Di ba totoo siya? Secured. Sa ating pagbabalik, ang Mother's Day. Tayo pa yun. Magabalik po ang Payong Ina. Diba? Oo, diba? Payong Ina brought to you by Cobra. Cobra! Dahil ang nanay, mas matinik pa sa Cobra. At mas may energy. Yes! Eto, may tanong ako, Karen. Kasi diba, I remember you are already part of Eat Bulaga nung nagkaroon ng matinding transition. Opo, 4 months pa lang ako noon sa... From GMA7, nagkaroon ng something, di pagkakaintindihan, and then, ang bago nyo naging tahanan ay TV5. Anong nafe-feel mo that time na bago ka pa lang as The Barkads, and then, may ganun katinding kinaharap na issue or pangyayari? Na parang syempre, di ba yun yung time pa lang na parang, uy, magbubukas pa lang sa akin yung doors. Actually, nung buong 4 months po na yun, ang alam ko, wala pong problema eh. Kasi, hindi ka-
bago pa lang po ako. So parang I wasn't in the same dressing room with the other host. So I just had my own dressing room with my mom, with my makeup artist. So wala po talaga akong alam na nangyayari na pala yung ganun. And then, there was a time na live na kami. Ang alam ko po yun nung day na yun, magla-live na kami. And then, bigla lang akong pinasok doon ng isang staff sa EB na sabi na parang, standby lang muna ha, hindi muna magla-live. Oh Doon na. my God. Kinabahan ka na. Ganon. So, sabi rin nila mami ko na, ano nangyayari? Ganon. And then, lumabas ako. There was no one outside. So, Walang tao? sa hallway. Doon ko po nalaman na ando na po sila lahat sa host room. Like the big host room. Kumaga nagme-meeting na sila, ganon. nagkakaano na sila, go. Hanggang umabot na doon lahat sa stage, may announcement na ano ba nangyayari? Di ko alam yung announcement. So, wala ako doon sa mismong stage. Kaya kinikwento palagi ni Bossing na andun lang ako sa gilid. Kasi doon lang po talaga ako sa gilid. I was just watching them, waiting for what they have to announce. So, nung nasabi na nila na, ano tawag doon? Yung hindi na itutuloy, ganon. Correct. So iyak ako ng iyak kasi alam mo yun, like, di ko alam na nangyayari na pala to. And then I was so sad kasi I was just 4 months in sa Eat Bulaga. Pero parang nung time na yun, na-accept ko na rin. Agad. Oo, parang... Mabilis. Ganon naman po ako na everything happens for a reason. But I really wanna thank Eat Bulaga din, TVJ, like the bosses, Ma'am Jen, Direk Pucci, na tinanggap pa rin nila ako, na sinama po ako nila sa TV5. Kasi akala ko po talaga na yun End na of yun. your career na. Oo. Pero yeah, I was so happy na napasama po ako sa kanila. Oh, 'di ba? Tingnan mo naman, 'di ba? Life goes on. 'Di ba? Whatever the challenges ang dumaan man sa buhay, pero still patunay pa rin 'yan na parang ayan, kita niyo naman, 'di ba? May mga bako man na pagdadaan, humps, 'di ba, sa life. Yes. Pero still ayan, ipinagpapatuloy at 4 years na, di ba? Ang pagiging Dabber Cats mo. So, palakpakan naman natin ang pagiging Dabber Cats ni Karen. Di ba, Taray? Di ba? At ang maganda pa, this 2026, hindi ka na lang sa hosting na makikita because your passion and love for singing, ito na, nagagawa mo na rin siya. Kumbaga, parang galing, no? Sa buhay mo, parang everything really falls into place. Yes. Di ba? Kasi parang hindi mo minadali na right after winning Be The Next, kailangan magka-single ka, kailangan magka-album ka, kailangan maglabas ka ng sarili mong Opo. kanta. Ngayong Right taon timing. nangyari yun, di ba? Opo. Actually, last year siguro working on na sila, pero ngayon talaga na ito na, ipinaparinig, ipinapakilala na natin yung tibok. Oo. Ito naman po talaga yung dream ko, to be a like professional singer. Yes. Yung alam mo, like release ng songs. And last year, I already started writing some songs and probably ma-release na po yun. This year din, we're gonna record and everything. I'm just so happy for this journey kasi pinagdasal ko po talaga to. I want people to Listen to your music. Yeah, I want people to know me as a singer, as a musician. Yun po talaga. Who's your musical hero ba? Musical hero Mga like idol idol. ko. Oo, ang taray kasi pa musical Hero. Parang, Kasi sa amin, alam mo, kami, when I graduated sa Poveda, parang iba, Wow. guitar Ay, hero. hindi. Guitar hero. Guitar hero ata yun. Guitar hero. Hindi ako sa Poveda. As a St. Paul yan. Ay! St. Paul yan. Paulinian. Paulinian pala. Mali. Paulinian ako. Sorry. Paulinian ka. Hindi pala tayo doon. Hindi ako doon. Wala. Maganda kasing pakinggan yung, who's your musical hero? Gagamitin ko na yon kapag... Diba? Huwag yung parang lolo-lolo Musical. sa akin, diba? Sino ang idol Idol. mo sa local? Ako kasi with writing songs, yung idol ko po talaga mga banda kasi. Talaga? Like Four of Spades. Pumunta ako sa concert nila, Four of Spades. Uy, Yung Hiraya. naghiraya sila. Yeah. Nung Sabado festival. Linggo, nag-festival sila. Grabe. Yes. I was so happy na bumalik sila. Oh, di ba, napunta sa Four of Spades. True! Nag-ano sila kasi nagka-hiatus sila, di ba? Yeah, and then apart from them, Hiatus. So, Cool sila down. ang updated. lolo ko. Sino pa ba? Sarah G, of course. Of course. Ano Vocally. favorite song mo ni Sarah? Tala. Wow! Di ba? Kaboses ko. Yeah. Yung nag-choreo ng Tala, Teacher Jercel. Mga idol Diba? ko. Mga idol mo. Nako, pero syempre, painit ng painit. Bago natin diretsong pag-usapan ng iyong song, sumalang muna tayo sa ating segment na, nako, eto na siya, pang malakasan. Ano po yan? Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asan ang
sa amin lang. Asal. Ang segment natin ay Asal ang sa amin lang. May mga baraha ako na kanina ko pa binabalasa. Ang tanging babasahin mo lang yung nasa harap. Oo, mamaya pa babasahin yung nasa likod, yung white. So, sagutin mo siya from the heart. Okay, Ay. bubunot ka dito sa card natin at pakinggan natin sa as a 16-year-old stunner turning 17 next month. Ano kaya ang nilalaman ng... Ito ba yung una na card? Yan ang pinakauna. Oo, yan muna. Basahin mo. Anong sabi, Karen? Sino ang taong nagparamdam sa'yo na hindi ka karapat dapat mahalin? Meron na ba as a 16 years old? For sure, meron Yung na ginawa rin. ng song. Ay, naku, Charis. ayan na. Hindi naman. Siguro this is not about like romance. Siguro yung perspective ko nito is with friends. Oh, grabe yung tanong. Ano po kasi, Meron? Totoo? hindi, kasi, Friend breakup. Okay lang yan. Hindi naman. Iiyak mo yan kung kailangan kasi hindi naman sinabi pag umiyak ka, weak ka eh. Tama. ako po kasi, di ko po alam kung nakikita po yun ng mga tao sa akin, pero I have a hard time finding a group of friends na, na alam mo yun na, what do you call this? You can talk to them every time. Parang, ngayon lang ako na kapag nakahanap ng friend talaga na masama ko like every time. And it's just so nice because there are people who are willing to be there for you, to support you all the way. So, ayun lang naman. Pero, yun po, medyo nahirapan ako maghanap ng friends nung nasa Cebu ako. Like, I felt left out all the time nung elementary. And people might think I'm exaggerating, pero totoo naramdaman ko po yun. Like, wala akong totoong group of friends like barkada. Ayun lang naman. Pero tingnan mo, Karen, di ba? Nung elementary ka, kung feeling mo left out ka, hindi na lang sila yung nagmamahal sa'yo. Buong mundo na ang nakakapanood at nagmamahal sa'yo. Hindi man sa personal na level. Pero 'di ba, kapag napapanood ka nilang nag-host at nagpe-perform, hindi mo alam you're making them happy. Na-excite sila for Diba? you. Alam mo, totoo yun. Diba? Hindi, sabi nga, diba, hindi kailangan ng napakaraming tao sa paligid natin. The fact that you have your mom, yung mga taong kasama mo, even your RM na nag-aalaga sa'yo, diba? Alam mo, ang sarap-sarap mong kakwentuhan, you deserve to be loved. Wait, there was one time na umuwi ako ng Cebu for just 3 days kasi Naiyak na, ina, nanay. kasi 'di ba may taping days yung Itbulaga. So I was able to go home to Cebu. And then I tried to reconnect with my old friends sa Cebu. I tried chatting them. Tapos nakapag-meet naman ako sa kanila. Alam mo yun, yung parang bumalik yung time na I was able to see them. It was just so nice to reconnect. And then, we got up to the conversation about school. Kasi nung time na, ay wow, may pa-tissue. Yes. Galing lang yan sa CR. Charing. Hindi naman. Galing naman yun sa lababo naman. Oo, yan din. Okay, go. Hindi lang, umabot kami Thank you, sa... DJ Sancho. Umabot kami sa topic about school. Ganito nila. Kasi nung time na yun, online class ako for 4 years nung junior high school kasi mas pinili ko po maging practical with my schedule sa Itbulaga. So while they were sharing stories about their high school life, junior high school life, medyo naka-feel ako ng inggit. Kasi nga, parang na-fulfill nila yung high school life. Normal. Oo, ganon. Kaya sinabi ko nung nag-senior high ako, I'm grade 12 ngayon. So, nung nag-grade 11 ako, sinabi ko talaga mag-face-to-face ako kahit anong mangyari. Kasi, Gusto mo ma-experience. Opo, gusto ko pa talaga may experience. So, I got to experience it now. Diba? The Saya. connection. Oo. Yeah. Basta wag mong it's normal and it's valid na naramdaman mo yan. Kasi syempre sa young girl, 'di ba? Ang normal sa mga bata is to play with your friends, 'di ba? Yung ganyan. Oo. Pero sabi ko kasi tatandaan mo ha, hindi lang sila yung nagpa-left out sa'yo, pero pinalitan ni Lord yun ng buong mundo, ha? Yes. Buong Pilipinas, 'di ba? Mula Batanes hanggang Hulo. Sabi nga sa kanta nyo sa Itbulaga, 'di ba? At madali lang yan, te. Tawag dito, isa rin yan, redirection ni Lord sa'yo para at least i-fulfill mo muna yung dapat mong gampanan sa magulang mo at sa sarili mo, and then the rest will follow. Anong sabi ng baraha mo sa record? Babasahin ko pa. Yes. Ano ba to?
ang halaga mo ay hindi kailanman mababawasan ng pananaw ng iba. Wow! Kala ko tanong din. Hindi. Yan ang kasagutan ng baraha sa'yo because sabi nga natin ang mga bituini gabay lamang meron tayong hindi. Mali. Nakita Seb. Charing. Hindi, di ba ganun yun? Ang mga bituini gabay lamang meron tayong free will, gamitin natin ito. Di ba yun? Alam mo, nakaka-relate siya kasi kaedad. Charing. Di ba yung mga pagkapapasok sa school, yun ang nakapanood natin, di ba? Nako, Karen, tingnan mo naman, 'di ba? You're getting a lot of blessings sa buhay mo. 'Di ba? Ang daming nagdi-dream sa ginagawa natin, 'di ba? Na yung may isang batang nanonood na pinapangarap niyang mapunta dun sa pwesto mo sa EPSA Bulaga, nandoon ka. Now may song ka pa, 'di ba? Ano naman 'to? In love ka ba? In love ba ang nakshi ko? Wala, trip lang. Ano to? Sino nagsulat? It was Sir Kiko na nagsulat po nito. Nena, hindi ko nararamdaman yung mga sinusulat mo. Parang wala kang pa-pizza, Nena. Best friend ko kasi, di ba siya? Oh, go. Sulat niya po yan, pero syempre pinag-usapan namin kung anong beat. Kasi Like, dapat sa edad mo din, no? super sakto yung song for me as a 16-year-old stunner. Ang hirap ng ginagawa ni Karen, no? Habang lumuluha, masaya siya. Kasi yung kanta nga eh. Ay, sorry. Ayan, habang lumuluha ang anak ko, di ba talaga naman parang papaano ito? So, pang kilig-kiligan, teeny bopper, crush, love, ganon. Yeah, for crush. Actually, yung story ng song na yan is yung chorus that goes, "Heto na ba yun? Nahuhulog na ba ako?" Like, parang denial ka pa na, "Ito na ba yun? Ito na ba yun?" Yung ganon. Tapos parang, yeah, Alam mo, yan ang isa sa mga kakapare-pareho ng mga Bisaya, yung mga Cebuano, yung, di ba sila, ito na ba yun talaga? Ay, nagpunta talaga kami doon, kumain talaga, hey, I love you, mane! Di ba, Ganun ka rin ba? Hindi, sa Ilonggo, hindi iba. Malambing sa Ilonggo. Sa mga Cebuano, sa mga taga Jensen, Davao talaga, yung gumaganon-ganon pa sila na, yung, di ba, pag lumalaban si Manny Pacquiao, parang akala mo, kinukurse ni Mami Junisha yung ano, di ba? May hand gesture. Totoo, di ba ganon? Sa Itbulaga, nadudulas din yung Bisaya accent ko. Especially, di ba, mga interviews, ginagamit yung word na single. Ginagamit ko, so, ano ba yung susunod na single mo? Oo, di ba? Tricycle. Di ba, ganyan. Oo, di ba? Yes. Nakakatawa naman. Totoo naman, kasi syempre, yun yung mga sinasabi natin na parang, don't ever kalimutan, wag kalimutan ng roots kung saan ka nang galing, kasi dyan ka mamahalin ng mga tao, di ba? Opo. Bongga, ako excited na akong marinig ito. Pwede na nilang, pwede mo nang sabihin na i-request nila at isama sa daily top 10 natin, kasi last time si Nicole nag-guest, Nicole Bormay, kapatid mo sa Merlion, di ba? Nag-guest siya dito. Dahil pasok, kaya lang Nicole, sinasabi ko sa'yo, number 8 ka kahapon, number 9 ka ngayon. Nag-minus 1 ka ngayon. Kailangan itong kanta mo, Karen. Araw-araw mong sabihin sa Bulaga na i-request nila dito sa 92.3 para mag-number 1 ka, ha? Ayan, invite mo sila na i-stream, pakinggan nila sa 92.3. Ayan, saglit lang konti kasi para mabasa ni Karen yung ayan. Okay, so everyone, to the Dabbercats and to everyone who's watching right now and listening, please do listen to Tibok Heto na Bayon by Karen Astrup on 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Goodbye! Yes! Eto na siya. Pagpahingay muna natin, pagtubigin muna natin si Karen dahil medyo naging roller coaster ride of emotion ang kanyang naging interview. And thank you so much for being so real, so true. We love you. Kung wala ka mang friends nung elementary, huwag mag-alala, Day. Tayo ang friends. Kami lahat friends mo kami dito, ha? Sumayaw pa nga tayo ng TikTok. Sumayaw pa tayo ng pangalan ng TikTok natin, diba? Eto na, pakinggan natin. First and exclusive sa Banana Crew. Banana Crew. Exclusive.